Paano ako magte-threaten? Kataas-taas ang hukuman yon. Parte ako ng integrated ba? Parte ako ng profession. Bilang abogado, lubos ang pag-alang niya sa Korte Suprema. Ito ang tugon ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa aligasyon ni dating Caloocan City Representative Edgar Erice. Ayon kay Erice, tinakot o pinagbantaan umano ni Garcia ang Korte na magiging mano-mano ang eleksyon sa bansa sa 2025 kapag pinawalang bisa ng Supreme Court ang pinasok na kontrata ng COMELEC sa Miru. As a lawyer, he can and should not forewarn the Supreme Court of the consequence of their decision. Kanina ay naghain ng isang musyon ang dating kongresista sa SC na layong i-cite for contempt of court ang poll chief. Dapat igalang natin kung anuman ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Pinangungunahan niya po yung Korte Suprema at gusto niya pong isway yung public opinion. Alam niyo po, napakaraming red flags ng Miro at ng COMELEC deal. Paliwanag naman ni Garcia, sumagot lang siya sa tanong kung ano ang mangyayari kapag walang makina na magagamit sa halalan. Binigyang diin ni Garcia, mas maraming sinabi si Erice sa media at panay ang press con pero hindi sila naghain ng reklamo. Paano kung walang machines? O di man walang eleksyon? Di ba po kanina nga po ang kasagutan? So, nagtataka po ako, hindi naman po ako nagpapapress con. Meron nga po dyan nagpapress con, kabila eh. Nakahandaan niya siyang sagutin ang musyon ni Erice kapag ipag-uutos ng kataas-taasang hukuman. Samantala sa pagharap ni Garcia kanina sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP, kabilang sa binanggit nito ang isyu ng pagsusumite ni Erice kahapon sa COMELEC ng dokumento na naglalaman umano ng 14 na offshore at local bank accounts na umano'y nakapangalan kay Garcia. Sa mga bank account na ito umano ipinadala ang $15 million na pera mula sa South Korea. Nanindigan si Garcia na peke ang lahat ng ito. Nakukumpel ako sapagkat kinakailangan ng paliwanag ng sambayanan at kinakailangan isave ko ang integridad ng institusyon. Napakahirap po ng ganon. Kaya nga po ang challenge ko, ako nanumpa, sana i-challenge po natin yung mga nag-aako sa panumpaan nyo rin. Sa katunayan, batay sa certification na inisyu ng Land Bank of the Philippines at Metrobank, sinabi ng mga ito na hindi umiiral o fake ang account na nandoon sa ibinigay ni Erice. Inaasahan na ang mga natira pang bangko dito sa bansa ay maglalabas din ng kaparehong certification. At yung apat, nagsabi na sa amin, mag-i-issue sila ng certification, peke yung accounts na ni-inquire nyo sa amin. And yet, nakukumpel akong sumagot sa mga akusasyon na hindi verified. Patunay anya ito ng umiiral na demolition job sa COMELEC at isang grupo ang nasa likod nito bagamat hindi pa niya pinangalanan dahil sa investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI. Paliwanag ni Garcia, napilitan siyang sumagot sa mga paratang sa kanya at sa COMELEC dahil may napaniwala na nakasisira sa buong institusyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.